Sige, isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ganon. Ngayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Narito na ako sa bahay. Kung ganun, Tito, pupuntahan namin kayo dyan ngayon. Iha, huwag muna kayong pupunta dito sa bahay. Ho? Narinig mong sinabi ko. Huwag muna kayong pupunta dito sa bahay. Ikaw at ang inay mo. Kayo po ang bahala kung yan ang gusto nyo, Tito. Pero si Kuya Jonas, nag-aalala ng masyado sa inyo. Maging si Jonas, hindi siya maaaring pupunta dito sa bahay. Ho? Bakit naman po, Tito? Ayoko nang makulit, Marby. Pag sinabi kong huwag kayong pumuntang tatlo dito sa bahay, huwag kayong pumunta. Talaga? Nasa bahay na ang Tito Ignacio mo. Kumusta naman siya? Saan daw ba siya nagpunta? Bakit hindi siya umuwi ng ilang araw? Teka lang, at magbibisa ko para makapunta na ako sa malaking bahay. Inay, wag daw muna tayong pumunta doon. Ano? At bakit? Di ko alam. Basta yan ang bilin ni Tito eh. Hindi pwedeng hindi ako pupunta doon. Ako nga ang nagpapaalala lagi sa kanya ng pag-inom niya ng gamot eh. Pero inay, kabilin-bilinan ni Tito, wag daw tayong pupunta doon. Bakit nga? Hindi ko nga alam. Ang mabuti pa, tawagan niyo siya sa bahay at kayo na mismo ang kumausap sa kanya. Jonas, kumusta na ang paghahanap mo sa papa mo? Nagauwi na raw siya sa bahay, sabi ni Marby. Ay, mabuti naman kung ganon. Kaya lang, ay ano? ayaw daw niya akong makita. Ano? Bakit daw? Hindi ko nga ho alam eh. Siguro, galit na naman sa akin. Dahil nga sa naging asal ko nitong mga nakarang araw. Ay, pagpasensyaan mo na ang papa mo. Dahil tumatanda na. Ganyan daw pag matanda na ang isang tao. Kung ako lang sana, maintindihan ko.
Dahil may nasabi nga po ako sa kanya na hindi maganda. Pero ang pinagtataka ko lamang, maging sina Tita Adela at Marby, ayaw niyang papuntahin sa bahay. Kung ikaw nga na anak ay hindi papuntahin, ang Tita Adela mo pa kaya at si Marbe na mga kapatid lang at pamangkin, ay huwag kang mag-alala. Laging bukas naman itong bahay para sa'yo. Siya nga pala, ano kaya kung makialam ka na sa kumpanya ninyo? Ha? Bakit naman po? Parang hindi na kasi maganda ang nangyayari sa loob ng kumpanya ninyo eh. Tignan ninyo, maging ang kumpanya ay napapabayaan ni Papa. Ano bang pinaggagawa ng Papa? Palagay ko, walang kinalaman ng papa mo sa mga nangyayari. Kasi, hindi ba nawawala siya? Oo nga po, pero nakauwi na nga po siya. Yun na nga eh. Nakauwi na siya. Pero, hindi pa rin pumapasok ang papa mo. May 1 buwan na siguro. Ano ho? Nauubos ang mga datihang empleyado at empleyada sa kumpanya. Bakit? Anong nangyayari? Kailangan makausap ko si Diego. Siya ang makakapagbigay linaw sa mga nangyayari sa kumpanya. Diego, salamat naman at dumating ka. Siya nga pala, may nakarating na balita sa akin na nag-aalisan daw ang mga empleyado at empleyada ng kumpanya. May malay ko. Bakit akong tinatanong mo? Silang tanungin mo. At huwag ako. Diego, ikaw na ang tumatayong CEO ng kumpanya. Bakit hindi mo asikasuhin kung ano ang problema? At kung bakit nagsisialisan na ang mga empleyado at empleyada ng kumpanya? Kaya mo silang magsialisan. Wala nang sasahuran. Kailangan ng isang negosyo o ng kumpanya ang mga trabahador na siyang backbone ng kumpanya. Magsialisan lamang sila. Sinong tinakot nila? Dami-dami kayong pwedeng pumalit sa kanila maka-apply. Diego, iba pa rin ang mga datihan dahil kabisado na nila ang Hoy, tanda! Baka nakakalimutan mo kung sino ang CEO ng kumpanya. Ako na. Kaya wala ka nang pakialam sa kung ano man ang mangyayari sa kumpanya mo. Marami nga ang nagtataka eh. Kung dati-rati ang papa mo ang nangunguna lagi, ngayon parang hindi na niya inaasikaso ang kumpanya. Bakit kaya? May sakit kaya ang Papa at nagkukulong lamang ito sa bahay? Anong nagkukulong? Nakita lamang siya ni Mang Ambo, ang janitor na nasa loob ng kotse kasama si Diego. Si Diego na naman ang kasama. Kaya sige na, makialam ka na habang may natitira pang mga datihang empleyado. Ano pong ibig niyong sabihin? Marami nang pinaalis sa kumpanya. Pinaalis o umalis? Pinaalis. Ako nga rin eh. Tagilid na rin. May palagay na rin akong bilang na ang araw ko sa kumpanya ninyo. Dahil sa sinasabi ni Diego na reshuffle. Pero ang totoo ay tinatanggal na niya ang mga empleyado at empleyada. Kailangang ibalik sa dating management ang kumpanya bago pa ito tuluyang mabangkrap dahil wala na halos ang manpower. Ang mga ipinalit ni Diego sa mga nabakanting posisyon ay walang alam sa negosyo at pamamalakad ng kumpanya. Kaya sige na, Jonas, bumalik ka na sa kumpanya ninyo.
Saan namin nilalagay ang mga droga, bossing? Sa bodega. Teka, idalis na ba ninyo ang laman ng bodega ng kumpanya? Oo, bossing. Pinaghati-hatian namin ng mga kasamaan ko ang laman ng bodega. Kaya, malinis na. Okay, tungkol. Ganyan ang gawin ninyo sa lahat ng bodega. Pero huwag na ninyong paghatian, kundi isakay ninyo sa van at dalhin sa tirahan ng aking ina. Para naman mapakinabangan niya ang mga ibang yaman dito ni Ignacio. Okay. Yan namang gagawin namin, bossing. Utos mo eh. At pagkatapos ninyong mailagay ang mga droga, isinod ninyo ay diskarga ay yung mga baril. Wala nang bodega, bossing. Napuno na ng ating mga kargamento. Kung wala na, maghanap kayo ng bodega na paglalagyan ng mga armas na ating natuslit. Hindi pwedeng hindi maidiskarga ngayon. Dahil kung hindi, matitiklo tayo. Mabuti lang sana kung marami na tayo. Sige, susubukan ko ulit na tumingin, bossing. Teka, sa squatters. Tama. Doon sa squatters area. Pwede kang magpatayo doon ng mga bodega. Sa squatters, papaano kung magkapagpapatay doon ng bodega? Squatters yun, bossing. Ikaw na nga ang hari sa squatters na yun, pero hindi mo pag-aari ang mga lupa roon. At sinong nagsabi sa iyo na hindi ko pag-aari ng lupa? Sa akin na ang lupang kinatatayuan ng mga barong-barong doon sa squatters area yun. Sa akin na! Oh, akala ko ba pinagbawalan mo na si Adela na pumunta dito? Bakit naririto pa siya? Hindi mo ba nakikita? Tumingin ka kasi sa screen ng computer. Kita siya sa CCTV camera. Ayun siya, oh. Ayun doon sa may lead. Pakiusap, papasukin mo siya. Para ano? Para magsumbong ka? Hindi. Para hindi siya mag-alala. Alam kong nag-aalala lamang yan. Kaya siya nagpunta dito. Sige, papapasukin ko siya. Pero huwag kang magkakamaling magsumbong. Alam mo naman siguro na napapalibutan ng CCTV camera na may audio itong buong bahay mo. Dinig ko hanggang sa kwarto ko. Oo, alam ko. Hinding-hindi ako magsusumbong sa kanya. Pangako. Sige, papapasukin ko siya. Pero, sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Umarte ka na tulad ng dati mong buhay. Huwag kang magsalita ng anumang tungkol sa nangyayari sa'yo sa kasalukuyan. Dahil kung hindi, pareho na kayong hindi makakalabas ng buhay sa bahay na ito. Kuya, kumusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Saan ka ba nang punta?
Ang dami mo namang tanong. Pumunta lamang ako sa isang kaibigan. Bakit naman hindi mo sinabi sa amin? Hanap kami ng hanap sa iyo at ng anak mo. Alalang-alala. Okay lamang ako. Siya nga pala. Hindi ba sinabi ko na sa inyong huwag kang pumunta dito sa bahay? Bakit pumunta ka pa rin? Nag-aalala kasi ako sa iyo, kuya. Bigla kang nawala at hindi namin alam kung saan ka namin hanapin. Saan ka ba nagpunta? Paglabas mo sa kulungan. At bakit kanila ikinulong? Sinong nagpiyanse sa iyo? Ang kulit mo talaga, Adela. Sinagot ko na ang tanong mong yan. Teka, kumain ka na ba? Nasaan ba yung mga bagong kasambahay? At ano na ba yung pangalan? Huwag matigas ang ulo, Adela. Umalis ka na! Pero, bakit mo ako pinapaalis? Dati-dati, ikaw ang nagpipigil na pauwi na ko. Bakit Ayoko nang makulit, Adela. Umalis ka na! Kuya! At pakiusap, huwag na kayong bumalik ng anak mo dito. At ni Jonas. Ano? Pati si Jonas na anak mo ay pagbabawalang mong pumunta dito? Bakit? Akala ko ba... Umalis ka na, Adela, dahil magpapahinga na ako. Bakit pati ang anak mo ay hindi pwedeng pumunta dito? Bahay din ito ng anak mo. Basta. Hindi ako aalis dito. Hanggat hindi mo ipinapaliwanag sa akin ang lahat dahil hindi ko naiintindihan. Mga kasama, natutuwa ako dahil sa wakas, pinagbigyan na tayo ni Mr. Jonas Monteclaro na siya na ang mamamahala sa kumpanyang ito. Natutuwa din kami, pumayag ka na sa matagal ng kagustuhan ng iyong ama na pamahalaan ng kumpanyang ito. Sir. Po, sir. Natutuwa kaming makita ka ulit dahil Sana. hindi ka naming makita. Oo nga, sir. High school ka pa lamang. Salamat, nandito ka na. Sir Jonas, curious lamang ako. Bakit nga ba hindi na pumapasok ang inyong ama? Mr. Villacorta, sa bagay na yan ay hindi ka pa masasagot ni Sir Jonas. May kaakibat na personal na bagay ang iyong katanungan. Kaya't hindi ka pa pwedeng sagutin ni Sir Jonas. Tama. Ang totoo ay hindi pa alam ng aking papa ang desisyon kong pamahalaan ng kumpanyang ito. Kaya lang, dahil na rin sa pakiusap ni Tita Suling, na siyang executive secretary ng aking ama, kaya ako naririto. Ganun pa man, nagpapasalamat ako sa inyong pagtanggap sa akin sa kumpanyang ito, bilang pansamantalang hahalili sa gawaing hindi nagagampanan ng aking ama. Hindi pwede. Meron na tayong boss. Bakit kailangan pa ng CEO? Naiintindihan kita, Mr. Salcedo, na ang loyalty mo ay na kay Don Ignacio, na siyang CEO ng kumpanyang ito. Pero dapat nating isalang-alang ang kapakanan ng kumpanya. Matagal lang hindi nakakapasok si Don Ignacio. Hindi pa rin ako sang-ayon. At sino ka para hindi sumang-ayon sa usapang ito? Bagong-bago ka pa lamang na empleyado. Pero ang lakas ng loob mo na makialam sa usapang ito, kararating mo lang nakikisabat ka na sa usapan na hindi mo naman naiintindihan? Hindi ba't may CEO nang pumalit kay Don Ignacio? Anong sinabi mo? May CEO na pumalit na kay Don Ignacio? Nagpapatawa ka ba? Pinapatunayan mo lamang na bagong empleyado ka, kaya't marami ka pang hindi nalalaman sa kumpanyang ito. Kilala mo ba kung sino itong papalit sa posisyon ni Don Ignacio? Siya, si Mr. Jonas Monteclaro, na nag-iisang anak ni Don Ignacio. Ang nag-iisang takapagmana ng lahat ng ari-arian ng kanyang amang si Don Ignacio.
Iho, dito ka muna mag-uopisina sa aking opisina, ha? Ano? At saan kayo mag-uopisina? Ang office ni Papa, hindi ba dapat ay doon ako habang wala siya? Nakakandado ang opisina ng iyong ama. Sabi ko nga sa iyo, matagal na siyang hindi pumapasok dito. Paano ka naman kung ako ang mag-uopisina sa opisina Huwag mo? mo akong alalahanin, Iho. Sanay ako sa adjustment. Hindi, tita. Dumito ka lamang sa opisina mo. Pwede naman ako kahit saan. Papagurin mo pang sarili mo. At isa pa, ang mga papelan nasa harapan mo, magugulo ang mga yan kung lumipat ka. Samantalang ako, ay wala namang magugulo. Kaya okay lang sa akin, kahit isang upuan at isang lamesa lang, ayos na sa akin. Pero ikaw ang CEO ng kumpanyang ito. Baka nakakalimutan mo na ikaw ang magmamana ng kumpanyang ito. Tita Suling, tama ka. Pero si Papa pa rin ang CEO at nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Pero wala na nga ang papa mo dito. Tita Suling, naririto lamang ako para isalba ang kumpanya. Dahil nga sinabi mong babagsak na ito. Kung hindi mapamahalaan ng tama. Oo nga, pero... Tita Suling, ayoko pang kunin ang posisyon ni Papa. Dahil malakas pa siya. Good morning, everybody! Nako, tumahimik kayo. Narinig ang bagong CEO. Ano ang mangyayari sa sandaling yon? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.